sa hours. Okay, kung ano yung dapat natin i-register. Okay, so nakita nyo dito guys, merong registered hours. Okay, so dito merong minimum. Okay, so ibig sabihin guys, maglagay tayo ng minimum ng 1 hour. Okay, and maximum ng 50. Ibig sa minimum, hindi tayo pwede magbababa pa sa 1. Ang mababa lang naman sa 1 is 0. Ang mas mataas sa 50 is 51. So ibig sabihin, hindi tayo pwede lumampas doon. Kahit isa lang, pwede na. Ang importante, makapag-register kayo before kayo mag-pull ng task para yung task nyo is mabayaran. Okay, malinaw guys? So ganito yan siya guys ha. Ganito itsura. Make sure na pag nag-pull tayo guys, pasado kayo ng 3D matching. Sir, pasado ako ng 3D, hindi ako pasado ng LC. Okay lang kasi sa authority level, nakalagay is 3D matching lang. So kapag pasado ka sa 3D matching, good, makakapag-pull ka ng task. Pag hindi ka naman pasado, tapusin mo muna yung training mo. Okay, so dito tayo again, pwedeng maglagay ng 1 kasi pasok siya sa minimum. Sir, what if naglagay ako ng 1 pero nag-work ako ng 50 hours? Okay na okay yon. Okay? What if kabaliktaran naman, naglagay ako ng 50 pero isa lang yung oras yung trabaho ko? Okay lang ba yun, sir? Okay na okay lang yun. Okay? Importante, maglagay ka dito. Mag-exceed ka man or kumulang, importante nag-register ka. Okay? So nag-register ako ng 1, meron na dito isa na na-pull or na-pull na nakatawag doon na record sa under sa akin, sa pangalan ko. Okay, so ibig sabihin, nag-register daw ako ng 1 oras para sa project. Okay, so malinaw guys, nasundan nyo paano mag-register? Sa mga ano, kapapasok pa lang. Okay, so ganito guys to, yung mga nasa Wave GC pa, maghintay lang kayo guys na makasali kayo sa mga team guys ha. Ipupull naman namin kayo guys. At this time, ano lang muna tayo, pakita nyo muna sa mga team leaders nyo na desidido kayo mag-work, interesado kayo sa trabaho, okay? At gusto nyo at interesado kayo matuto. Okay, madali lang naman kami kausap guys. Pwede naman kayo in case meron kayong mga tanong, pwede kayo sa mga GC. Pero yung iba guys, panay nagmahilig sila mag-PM. Okay, so hindi ko naman in-encourage kayo lahat mag-PM. Mahirap naman yun. Okay, so sa GC, unahin nyo muna sa GC. May mga marami namang pumapansin sa inyo dyan sa GC. Okay, so ganito guys, 3D matching. Okay, so sa 3D roof guys, make sure na ang pinupull nyo is 3D roof din. Meron na ba kayong mga pull up, mga tawag doon links ng 3D roof? Okay, so kung wala pa kayong links ng 3D roof guys, pull. Ano ba ito? Pull ako ng pull. Ito guys, pa-download nyo ito. Magkaiba ang software na ginagamit natin sa normal at iba ang ginagamit natin sa 3D roof. Magtaka kayo, sir, bakit ayaw gumana sa akin? Kasi iba yung software na ginagamit natin sa 3D roof. Okay, malinaw? Kung wala pa kayo nun guys, paki-download nyo na lang ito. Itong 3D roof. Yan, so sinend ko guys ha. Okay, so make sure guys, okay, patulog-tulog sa mga meeting guys kasi pag nag-send ng link, maiwanan kayo. Okay? Malinaw guys ha. Okay, so mag-pull tayo ng task. Ang naka-open ko na task is yung 3D roof. Okay, so bakit 3D roof? Kasi nga, 3D roof yung project natin. Okay? So ganito. Tapos niyan guys, after nyo mag-register, punta kayo sa task monitor. Okay, titingnan nyo muna dito kung ilan yung ating task. Bagal ba net ko? Hindi ako na DC guys. Okay, so hindi. So meron tayong 100 plus thousand na project sa labeler para sa atin. Ayan, so ito guys yung ating gagawin. Okay, so gagamit tayo ng labeler submit yan. So gagamit tayo ng checker ID. Okay, so ganun guys ha. Kapag ka 3D, ang ginagamit natin is checker ID. Sir, saan ba natin makikita yung 3D na yung checker ID na yan? Okay, so pag bubuksan natin, nandito yan guys sa user profile. Hindi ka na mali. User profile pag nag-open kayo ha. Tapos titingnan nyo dito ngayon, show password. Lahat ng checker ID nyo nandito. Okay, malinaw? Kuha lang kayo ng isa. Okay, copy-paste nyo ito. Ilagay nyo dito. Copy nyo yung password. Ilagay nyo sa password. Okay, so ganun guys ha. Checker ID. Copy nyo tong ito. I-copy nyo yan. Ilagay nyo dito.
Next is itong isa, yung password, ilagay nyo naman dito. Okay, malinaw? Okay, so kapag ka meron na, pag nailagay nyo na, syempre, anong nang next natin na gagawin is pipindutin nyo na lang yung okay. Tsaka i-click nyo tong save, guys. Click nyo yung save para hindi nyo na ulit-ulitin to every time na mag-pull kayo ng task. Nakasave na lahat yung mga ID nyo dito. Okay? Malinaw? Okay, so click ko yung okay. Ganito. Click natin yung okay. Asan na yun? Dami ba ako naka-open na task? Bagal. Hindi ako choppy, guys. Paki ano sa akin, guys, kung hindi ako choppy, ha. Hindi choppy yung connection at medyo makulimlim dito. Okay, so pull tayo ng task. Pag walang checker ID, mamaya bibigyan kita ng checker ID. Okay, so iano mo na lang. Pasado ka ba, Quesada sa 3D? 3DM, pasado ka na ba? Make sure pasado ka, ha? Make sure pasado ka sa 3DM. Okay, goods na lahat. Okay, so tingnan natin mamaya. Hingi tayo ng ID. Okay, so ganito. Ibig sabihin na ito, guys, itong M is manual. Okay? So ibig sabihin pag manual, every time makatapos ako ng task, magma-manual ako, magda-download. Okay? So itong arrow down means download, arrow up means upload. Ibig sabihin, isi-send mo yung file na ginawa mo. Okay? So mas marami kang file na matapos, mas malaki ang kitain mo. Pero make sure na hindi ka lang pasa ng mga task na mga mali. Kagaya ng mga pinakita natin dito, okay, na mga errors. Okay? Dapat hindi kayo ma-fall dito, guys, sa mga errors na pinakita natin kanina. Yung face split, hindi naka-group, hindi naka-snap, hindi nag-match. Okay? Dapat yun yung mga iiwasan natin. Okay? So ganito, guys, ha. Again, pull tayo. Unang task, Control D. Okay? So sabi dito, please use 3D software for 3D roof project. Hindi pa ba ako nakapag 3D roof? Ay, teka lang, mali pala yung na-open ko. Sorry. Dito ako sa 3D roof sa. Ako na nga nagsabi na 3D roof. Bakit hindi ako nag-open ng 3D roof? Sorry guys. So, open tayo ng 3D roof. Normal na Ginger yung in-open ko. Paano pag bago lang? Okay na pala to. Sige. Sorry. Ayan. So, kabado ako mag-training sa inyo, guys. Kasi maraming mga bago at maraming mga mga magagaling na dito na nanonood at nagre-record. Okay, so ganito. Ito na nga. Okay, so tanggalin ko lang muna tong mga nandito. Okay, so ganito. Ito yung task natin, guys. Okay, so ito, i-check natin to. Ibig sabihin, ito yung nag-highlight. Ito yung gagawin natin. Okay, yan yung gagawin natin, ha. Dito nga pala sa ano natin, guys, sa work natin, gumagana yung timer natin per clicks, hindi dito. Okay, hindi dito sa etong timer na to. Ito, guys, timer lang natin to para sa task natin, para ma-monitor kung ilang oras na natutulog yung task sa'yo. Okay? So, walang effect yung time dyan, guys, sa speed nyo. Okay? So, every time nag-click kayo dito, guys, nababawasan at umaandar yung ating, tawag dito, yung clock natin nagre-register sa hours. Okay? Hindi dito nagre-register yung hours natin na every time na nagki-click ka. So ibig sabihin ba, sir, kahit naka-standby lang yung task ko, pag hindi ako nag-click, walang nangyayari? Wala. Okay? So every 100 clicks, nag-auto save yan. Kapag hindi ka nag-click, walang nangyayari. Pero umaandar yung work time dito sa gilid. Okay, so iwasan pa rin natin na nag-i-stack kayo ng task kasi aandar lang yung work time nyo, wala kayong benchmark, lugi kayo. Okay, guys? Malinaw, guys? Malinaw? Huwag nyong hayaan na nauubusan kayo ng timer. So, ganitong gagawin nyo, make sure na tinatapos nyo yung task before maubos yung time. Normal yan sa mga bago. Minsan nauubos nila yung time. Okay, so ganito, guys, para masimulan na natin. Meron tayong nakaset dito ng 8 hours and siguro mga 20 minutes yan or 30. Okay, so i-off ko lang tong nakalagay dito. So ito yung target area ko. Okay, so anong gagawin natin? Kagaya nung ginagawa natin sa building repair, guys.
Okay? So kagaya ng ginagawa natin sa building repair, eto guys, ayusin lang natin to. Ha? So ganito ang ginagawa ko guys, no, kapag ka, 'di ba meron tong mga layers dito sa side. Okay? Etong mga layers na to. Para ma-capture ko to ng straight guys, hindi last ko na siya i-drawing. Okay? Last ko na to i-drawing. Unahin ko lang yung mga perfect straight. Okay? So sample natin ha. Yung mga straight lang muna kunin natin. Ito, isa, dalawa, yan, tatlo, apat, lima. Kung napansin nyo guys, pag nag-label ako guys, hindi ko siya dinodrawing na ganito. Okay? Hindi nyo need gawin yon. Hindi nyo need gawin yon. Ganyan, dinodrawing. Hindi nyo need gawin guys ha. Ang focus nyo lang dito guys is yung mga angles. Okay? So ibig sabihin, mag-add ako ng point dito sa portion na to. Maglagay ako ng point dito. Teka lang, dito na lang. Maglagay ako ng point dito. Di pa rin kita. Wait lang. Green na lang. Maglagay ako ng point dito. Kukunin ko yung point sa pinakadulo. Bakit? Para mag-form siya ng straight line. Okay? So since nandito na ako sa dulo, no need ko na igapang yung mouse ko papunta doon. Okay? No need na. Ano ang next step? I-click ako dito kahit saan. Click ako dito or dito kahit saan sa layer na to. Okay? Kahit saan. Okay? So ang gagawin ko, click ako dito. Next. Click ako dito. Next. Click ako dito. And lastly, click ako doon sa first point na ginawa ko. And then space bar. Okay? No need na i-draw nyo yan sunod-sunod. Ganon. Ha? Hindi tayo nagdo-drawing gamit yung papel or sa ballpen. Again guys, para makuha nyo yung angle ng tamang angle dito guys, click first, second. Hindi nyo na kailangan i-drawing, mag-click dito kasi nandito na siya sa end. Okay? Click dito, click dito, click dito, click dito. So ilan click lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So gawin ko guys ha. Gawin natin, ulitin natin. Click ako dito, 1. Click ako dito, 2. Click ako dito, 3. Tingnan nyo guys, yung ano guys, yung line po sa sumusunod guys, oh, kapag ginagalaw ko yung mouse, click, 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 space bar. Okay, malinaw? Ganun guys ha, kapag mag-drawing na kayo ha. And then next part is hatakin nyo to dun sa taas. Ayan. Sir, hindi match sa baba. Okay lang yan. Okay? Capture nyo muna yung first side wall. Ayan. Okay, gets nyo? Next, ikakat ko na lang tong portion na to. Cut. Next is hold kayo ng Alt key. Okay? Ganyan guys. So, tingnan nyo, every time hinahata ko yung Alt, tsaka yung mouse, gumagalaw at nagmamatch siya sa left image sa right. And then bitawan ko. Okay? So, mali yung bitaw ko. Okay, ulitin ko. Ayan. Pag hindi nyo to nagalaw guys, ibig sabihin, mali yung inyong, tawag doon, mali yung dito, walang connection. Okay? Hindi nag-connect. Kapag ka, hindi nyo yan nagalaw. So, urong ko na lang to para mag-match ako doon sa kabila. Ayan. So, goods na. Meron na akong layer. Okay. So, dito naman, next is, pipindot na lang ako ng repair tool. Ayan. Meron na akong next layer. Okay. Repair tool guys ha. X. Ano yan? Jay, stop na yan ba? Okay. Meron ako ditong X. So, next guys, itong portion na to is nasa baba. Kaya lang. Lampas pala ako dito. Nasa baba yung next guys ha. Ayan. So next is mag-H tool ako. Okay, so nakikita niyo yung dash line. Drawing niyo, sundan niyo yung dash line. Okay, and then check H tool, space bar. Okay, so dito, para ma-match ko yan doon, click ako ng ulit Alt key. Okay, nakita nyo? Nag-match na. Okay, so itong portion na to, tinatawag natin to sa 3DM. 3D matching to. Okay, so since ang project natin this times is 3D roof, okay, so gagawin natin yung roof niya. Okay, so ganito yung mangyayari guys. Ayan, ganito yung 3D mode.
Sir, paano yan ginagawa? Press W, okay? And then hold nyo yung control. Pag-click nyo ng W, guys, nakita nyo yung pointer ko, guys, naging kamay. Ayan o, naging kamay siya. Ang gagawin nyo, hold control and then galaw-galawin nyo. Ikot-ikutin nyo lang. Ha? Malinaw? Okay, so pag exit nun, press 0. Okay, so okay na guys, na-match na natin yung mga wall. Okay, meron pa palang hindi nag-match. Wait lang, saan ang hindi nag-match? Hindi siya nag-match dito. Okay lang yan, isang pixel lang to, isa, dalawa. Dalawang pixel lang yan guys, isa, dalawa lang. Okay lang yan. Meron tayong 3 pixel error allowance. Okay, so kapag maliit lang naman, okay lang yan, maliit na bagay. Okay, pero kung gusto niyo siyang ayusin, pwede din. Tulak nyo lang konti itong isa. Okay? And then, H-tool tayo ulit dito. Ayan. H-tool, space. And then, press tayo ng Alt key. Ayan. Oops, baba lang natin. Alt. Malikot ang aking mouse. Ayan. And then, wag nyo na muna i-group. Okay, so after neto guys, press tayo ng number 9. Okay, tandaan nyo guys, ito ang una nyong gagawin. Make sure na na-match nyo lahat ng mga corners. Ayan, match nyo lahat ng corners guys bago nyo siya lagyan ng roof. Kasi pag hindi nyo yan na-match guys, tiyak ako guys, uwi rin kayo, yung mga task ninyo, uuwi rin yan dun sa kanina, yung pinakita ko sa inyo na mga errors. Okay, dun din kayo babagsak. Okay, so make sure na na-match lahat ng roof before nyo lagyan ng corners pala, before nyo lagyan ng roof. Okay, so paano next? Lalagyan natin ng roof. Press tayo ng number 9. Okay, 9. And then, ito yung layer ng buildings, guys. Okay, so nakita nyo? Okay, ito yung ridge. Yan. Hanggang dito, hanggang dyan. Okay, so yan yung ridge ng building. Okay, so para makuha natin yung ridge, guys, dito din tayo, 9. Okay, so ganyan, 9. Teka lang. Okay lang, sige. 9. Press tayo ng 9 dito sa dulo. Next, guys, is itap natin siya kung saan pare sila ng angle. For this sample, guys, yung angle niya is straight. Okay, so lahat ng mga ridge, mga lines na straight, pwede nating pagdikitan. Pwedeng ito, straight. Pwedeng ito, straight. Pwedeng dito, straight din yan. Pwedeng dito, para sila ng direction. Ang hindi lang natin pwede is ito. Okay, kasi ditong side na to, ibang direction. Parallel na siya. Okay, nakita nyo guys? So since parallel yan, pag dito ako mag-check, yung line ko is dito din pupunta. Nakita nyo yung green dash line? Nakaparallel din siya. Kung saan yung direction, dun din siya pupunta. So since ang kailangan ko is dito, sa kabilang side, dahil papunta siya doon, dito ako mag-snap. Pag nag-highlight yan ng teal, okay, dito din yan. Nakita nyo yung arrow? Okay, so dito yung edge ng aking ridge. Then, dyan ako mag-click and then spacebar. Nakita nyo may naiwan na green line. Nasusundan nyo ako guys, yung mga kapapasa lang ng 3D. Ibang-iba ito guys sa mga ginawa nyo doon sa training ha. Kaya kailangan ko itong explain sa inyo para maintindihan nyo ito mabuti. Okay? So next guys is after nyo mag-drawing dito ng assist line, next part is ito. Okay? Ayan. Bakit ko siya hinatak? Para makuha ko yung height netong building na ito. Kapag ka dito ko lang kapag ka dito lang siya guys sa baba, pag dinrawing ko yung roof guys, mali na yan. Tingnan nyo. Flat din yung roof. Okay? So mali na to guys. Nakita nyo rin dito sa kabila, mali din yung result. Okay? Nakita nyo guys ha? Yun yung bakit kailangan natin siyang hatakin. Okay? Sa tamang angle. Okay, so this time, hatakin natin siya sa taas. Yan. Okay, so next, nakuha na natin yung height niya. Tingnan nyo guys, nakaangat na yan. Okay, nakaangat na. Nakuha na natin yung height niya. Next is, i-drawing na natin yung ridge. Ito yung ridge, nakita nyo? Ito yung ridge. Press kayo ng letter S. Click nyo yan doon. Click nyo yun dun sa dulo. Spacebar. Ayan, so di ba sakto? Hindi sasakto doon sa kabilang sulok. Sige lang, hayaan mo na. Ulitin ko na lang. Bakit hindi siya nagsakto doon? Mamaya ka na daw, nagme-meeting si Papa.
Mamaya ka na, mamaya ka na. Okay, so ganun guys. Next is dito naman sa baba. Okay, S lang yan guys ha, spacebar. Tatakpan lang natin. Make sure naka-green guys. Make sure naka-green. Okay? Make sure naka-green. Ayan. Kasi pag hindi green, nakita nyo purple, lalampas siya. Okay, so make sure hatakin lang natin doon papunta. Balik lang natin siya kung saan siya dapat. Ayan, green, 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 spacebar. Ayan, so sakto na siya. Okay guys? Nakuha nyo? Nasundan? Paano maglagay ng roof? Ayan guys, oh. Meron na siyang roof. Okay? So next portion ng roof guys is ito. Pwedeng ito yung gawin ko. Pwedeng dun sa kabila. Kahit saan pwede sunod-sunod. So para dito sa roof na to guys, gawa ulit tayo ng assist line. Okay? So ang gagawin natin, dito yung pinakadulo ng ridge. Dito ko iiwan yung mouse. Okay? So kagaya niyan, nag-highlight siya, nakalagay surface. Okay? So ibig sabihin, dito ako ngayon magtatap. So i-click ako doon. Click ako dito, again, kung saan yung gusto kong line. Etong line na to is straight, kagaya sila dito. Hindi ako pwedeng maglagay dito kasi iba rin yung direction yan. Okay? Kung ano yung direction na gusto mong puntahan, doon ka mag-click. Okay? So dito, straight yung line na ito, dito ako sa straight din. Okay? So ganyan, spacebar. Since nakapag-tap na tayo, naka-establish na tayo ng tamang height, no need mo na galawin yung kabila. Okay, bakit? Kasi nakapag-establish ka na ng height dito sa first mong layer. Okay, gets nyo? So next natin guys is tatakpan na lang natin ulit ito. Sir, hindi ko makita yung ibang angle. Hindi ko siya tawag doon, hindi ko makita yung ibang tawag doon. Yung nakuha ko is medyo malabo. Ang gagawin nyo, press kay W, i-rotate nyo. Okay? Sundan nyo lang itong line na ito. I-rotate nyo para makita nyo mabuti kung saan kayo dapat mag-snap. Okay? Nakita nyo guys? Next. Okay na to? Malinaw sa inyo guys? Pwede kayong mag-drawing na naka 3D mode. Okay? Sir, hindi ko makita yung, hindi ko ma-drawing yung isang pang layer. Pwede kayong mag-drawing sa 3D mode. Okay? Malinaw guys? Kung hindi nyo sila makita, i-drawing nyo sa 3D mode. Mag-snap kayo. Okay, so ganito guys, itong pula na to, ibig sabihin wala pa tong laman. Okay? So para hindi na ako uulit, anong sabi natin kapag merong kailangan ng face split? Anong gagawin? Okay, select lang natin guys yung mga, pwede itong ganito guys, manual guys is i-click ko to, i-click ko to, i-click ko to para mag-face split. Okay, ganun guys ha. And then press natin number 8 for face split. Pwede yon. Or kung tamad kayo mag-click ng panel, select mo lang yung gusto mo, press number 8. Okay? Nandito na yung butas sa loob, burahin mo na lang. Okay guys, malinaw? Naka-face split na to. Ayan oh. Burahin mo na lang yung sa loob. Okay? Malinaw guys. Nasusundan niyo ako guys? Nasundan niyo, nasundan? Okay, so since dito guys, nahati itong portion na to kasi ito yung error ng face split guys. Ito yung error ng face split. Minsan hinahati niya lahat ng corner. Kagaya nito, naputol siya. Okay, so ang ginagawa ko minsan guys, no? Ang ginagawa ko dito para maiwasan ko yung face split, yung error ng face split. Halimbawa ganito. Pwede mo naman siyang i-manual. Ayan. Kasi pwede mo rin siyang tawag doon, i-select all. Ang problema lang sa select all guys, nadadama yung iba. Okay, so dito, burahin ko na lang yung sa loob. So since, di ba nakita niya walang excess, walang putol. Okay, ang kagandahan dito guys, dapat marunong kayo gumamit ng manual at marunong kayo yung ginamit ko kanina, yung select all. Okay, kung either saan doon yung mag-work sa inyo, pwede. Para in kaso na hindi kayo marunong mag-manual, pwede rin. Okay, sa halimbawa, sir, paano tong ganito? Paano yung ibig mong sabihin ng manual? Okay, so manual splitting guys, ganito. Press ako ng Q, nakita nyo? Pag nag-press ako ng Q, nakikita ko lahat ng laman loob sa loob. Okay, so since ito yung panel, ito yung i-click ko. Mag-add point ako, add point. Click ko siya, dalhin ko siya sa dulo. Click ako ng panel, add point, dalhin ko siya sa dulo. Click ako ng panel, add point, dalhin ko siya dun sa dulo. Meron na akong face split. Okay, so wala na yung guhit sa gilid.
Pwede rin to guys manual kapag ka sobrang gulo na ng mga layers. Pagka marami, ito kasi konti lang eh. So madali lang to hanapin. Pagka sobrang dami na ng mga layers guys, gamit na gamit nyo itong manual. Okay? Manual splitting. Hindi naman split tawag dun eh. Manual lang na pag-add point ang ginagamit ko. Kapag ka sobrang dami na ng mga layers. So since ito ay napakadali lang naman, okay, so no need ko na i-apply yung ganun. Okay, so next part, meron pa tayo ditong portion na to. So sa portion na ito, press lang ulit tayo ng 9. Okay, so dito 9. Okay, so ganyan click. Takpan nyo na lang tong portion na to. Takpan, ayan. Okay, so next portion guys, para hindi na kayo mag-face split, ganito ginagawa ko guys. Para hindi na ako mag-face split, add point ako dito, dalhin ko siya sa dulo, add point ako dito, dadalhin ko siya sa dulo. Okay? Ayan. So wala na akong i-face split dito sa side na to. Oy, teka lang. Meron pa pala. Okay, so dito naman, mag-add point lang ako dito. Manual tong tinuturo ko guys ha, kasi iba maraming nahirapan dito. Maraming nahirapan. Halimbawa, ganito, face split. Ito, 1, 2, ito pala, 3. Ayan. Delete natin tong gitna. Ayan. Wala na to dito sa gilid. Pero kung gusto nyo mag-manual din, halimbawa, nahirapan kayo, iurong-urong nyo lang yan guys. Okay? Make sure lang na nag-add point kayo. Ito, add point dun sa dulo, add point dito sa dulo para wala siyang gap. Alam nyo kung bakit kapag hindi kayo nag-snap dito guys, doon papasok yung mga red colors. Yung ganito. Okay? So, ibig sabihin, kailangan nyo yun i-snap. Okay? So, para mawala yun, ayan. So, naka-face split na ako dito sa kabilang side. Okay? Na hindi ginagamitan ng face split. Manual lang. Okay? So, yan. Okay na. Snap na siya. Next part is ito. So, paano natin to? So, since naka-establish na tayo ng height, press natin ulit dito. Click natin yung surface. Nag-highlight siya ng dilaw. 9. Dito tayo ulit sa gilid para ma-establish tayo ng line dito. Space bar. Sakto. Okay. Next. Pwede kayo mag 3D mode kung nahirapan kayo guys. Okay. S. Letter S guys ha. Punta kayo dun sa dulo. Punta dito sa dulo. Punta sa dulo. Dulo. O, pwede yon, pwede. Okay, so ito nga yung tinuturo ko sa inyo guys, yung ibang technique kung paano natin lalaruin yung mga ano natin, yung sa roof. Okay, halimbawa, sir, hindi dumikit. Para hindi ko siya ma-face split. Ayaw mag-face split, sir, kasi hindi dumidikit. Ang gagawin nyo guys, ganito. Hatakin nyo tong line dun sa loob. Hatakin nyo yung line sa loob. Okay? And then press nyo yung sa taas. Kasi ito yung i-face split natin. Itong isa. Press shift. Okay? Pindutin nyo yung shift guys. Shift button para ma-select natin to. Okay? Pindutin ko to. 1, 2, 3. Silang 3 ang kailangan kong i-face split. Okay? Pero since pinasok ko siya sa loob, kailangan ko siyang ipasok din sa wall. Press ako ng 8. Okay? 4 yung pinindot ko. Itong panel na ito, ito, plus yung base nila na wall. Okay? Para makat yung pinasok ko dun sa loob ng wall. Okay? So, anong gagawin natin? De-delete na lang natin yung mga pinasok natin dun sa wall. Ayan, wala na siyang error dito sa labas. Di ba nagkakaroon dito madalas error dito sa loob, pula? Okay, di ba na-experience niyan? Ang ginagawa ng iba, tinatakpan nila dito ng panel. Mali yun. Okay? Mali yun guys. Makikita pa rin namin yun pag nag-W. Dapat walang laman sa loob. Okay? Kita nyo? Walang laman sa loob. Pag meron laman yan sa loob guys, masisilip pa rin namin yan pag nag-press kami ng Q. Malalaman namin kung naglagay kayo ng mga palaman sa loob para mawala lang itong mga layers na pula-pula. Okay? Para mawala yun, syempre kailangan yung burahin. Okay? So since nabura ko na yung portion ko, okay? So takpan ko na lang siya ngayon. Okay, so okay na to guys. Meron pang isa. Etong nasa baba. Okay, so ganito. Anong challenge dito sa baba? Sir, hindi ko siya makita dito sa kabilang angle. Okay, so ang pwede nyong gawin, lipat kayo. Ayan. Diba? Lumipat tayo. Dito sa kabilang side, nakikita kung saan siya ngayon. Okay, so ang gagawin ko, so since mas clear ang ridge dito sa kabilang side,
Pagpapalitin ko lang sila ngayon. Okay, so anong gagawin ko? Itong flip view. Okay, itong parang trompo. Ayan. Okay, so pinagpalit ko sila. Okay, so ang gagawin ko, press ako dito sa side na to kung saan mag-match yung aking ridge surface. Click ako dito, same process. Click ako doon. Okay, so since hindi sila nag-match dito sa kabila, ang ginagawa ko minsan guys, pwede ko tong iurong. Inuurong ko yan. Pero mag-error na yan. Oo nga, mag-error yan. Pero tandaan nyo guys, kapag marunong ka mag-manual, pwede nyo rin gawin yung urong-urong. Okay? Tandaan nyo to guys ha. So ano mangyayari? So since inurong natin yun guys, mag-iiba din yung shape niyan dito. Okay, so ganito. Hindi siya kumagat. Pumasok pa rin siya. Nag-adjust lang yung line. Ibig sabihin, kasya pa. Kasya pa. Huwag ka mag-stop. Huwag ka mag-error. Okay, so pumasok pa rin naman siya, guys. Okay? Pag nag-error yung... Teka. Hindi niya kinagat. Dito ka sa labas. Nag-auto siya eh. Ayan, so wala nang error dito sa labas. Nasakto ko yung gitna ng ridge. Pag dito guys, nagka-error kayo, pumula to dito guys ha. Sample lang to. Pag pumula guys, ang gagawin nyo, iusog nyo lang yun dun sa loob ulit. Press kayo ng Q, iusog nyo lang dun sa loob ulit. And then, select nyo tong bubong na to, select nyo tong bubong na to, select nyo tong bubong na to, i-select nyo yung pader niya, and then, press 8 para putulin yung mga excess niya dun sa loob. Okay? Same kwento pa rin. Okay guys, malinaw? Para pag nag 3D mode kayo at make sure na binabalik nyo guys, ito naman, itong parang headset, reset main view. Bakit nyo kailangan i-reset main view? Kasi minsan guys, dito, pag hindi nyo ni-reset main view, minsan nakita nyo, ay hindi match dito, match na dun sa kabila. Iba pala yung na-label niya. So make sure dito kayo sa reset view para makita nyo kung tama ba yung label mo. Okay? Tsaka dito sa kabila, ima-match nyo kung sakto. Okay? So anong gagawin nito? Sinong alam ko anong last part para bago ko to i-submit? Anong gagawin ko bago ko to i-submit, guys? Ayun. So dapat i-group natin to. Okay? So select natin lahat. So meron tendency, guys, na hindi applicable tong ganito, yung si-select lahat. Sir, what if magkakatabi sila? Townhouses. Ang gagawin nyo, guys, pindutin nyo yung shift. Okay? Pindot kayo ng shift. Like for example, like dito, ganito. Press ako ng shift. Isa. Press ako ng shift. Para mag-group ko yung gusto kong i-group. Shift. Shift. Mapili ko yung gusto kong i-group. Okay? At make sure guys, na dito sa side na ito, walang isang layer na magkaiba yung kulay. Okay? Gets nyo guys? Dapat wala ni isa kahit sobrang liit na hindi o na mag-iba yung kulay niya. Kasi pagka merong ganun nangyari guys, mali na yon. Okay, malinaw? So, check natin, 3D mode, walang pula. Okay? Walang extra panel, malinis yung loob, walang mga bituka-bituka dyan. Goods na to, pwede ko na ipasa. May question? Sino may tanong? Meron kayong tanong guys? Bago kayo mag-full ng task? Mag-ano pa ako, isa pang example, mag-set pa ako ng example bago ko kayo sendan ng attendance. Meron pa guys? Tanong? Wala? Sir Jay, guys, yung mga bagong pasaha, huwag kayong mahiya magtanong kay Sir Jay. Kung hindi kayo maintindihan, please, tanongin nyo na para pag ano nyo ng project, dire-diretso. Oo, tama yun guys. Kasi pag nasa hawak nyo na yung task nyo guys, iba na yun. Okay, ibang usapan na yun. Parang kayo na yung mag-ano nun. Mahirap naman guys kapag nandun na kayo sa actual, dun nyo palang nagsilabasan yung mga tanong nyo. Wala nang mag-a-assist sa inyo nun. Ang assist mode natin guys is nasa training. Okay, so how to register project? Asan na ba yung task kanina? Ito, so ganito. Sa mga nahuli. Punta kayo sa annotate control. Nakikita nyo tong 3054. Kung hindi nyo pa nakikita, hintayin nyo matapos yung meeting na to and then isi-send ko sa inyo yung attendance. Okay? So, para mag-register, i-click nyo to. I-click nyo itong register project. Make sure na pasado kayo sa 3D matching. Okay? And then, lagay lang kayo ng value dito. Hindi bababa sa 0. Ibig sabihin, huwag kayo mag-0. Huwag din kayo mag-51.
Okay? Kahit saan dito sa gitna, pwede. Okay? Maglagay kayo ng 1, maglagay kayo ng 10, kahit ilan ilagay nyo, pwede. Okay? Malinaw guys? Wag lang maglagay ng mababa sa 1, sa sobra sa 50. Okay? So malinaw guys ha? Question guys, meron pa ba before ako mag-proceed sa next step? Paano po yung ma-view yung blue na roof? Tilde key. Okay, so ganito. Press kayo na, nakikita mo yung sa keyboard, tingin ka sa keyboard, escape. Sa baba ng escape, meron tilde key. Ganito itsura niya. Ganyan. Yung parang wave. Parang alon. Yan yung tilde key. Okay, nakita mo? Okay, so goods. Ano pa ba? Meron pa ba ang tanong? Face split? Nawawala po signal ko, di po nagets ang face split. Okay, so ulitin natin sa face split. Okay, so sa face split kanina guys, iba-iba yung method na binigay ko sa inyo ha. Pwede yung select mo yung gusto mong i-face split. Pwedeng i-select, i-highlight mo yung gusto mo i-face split or i-select all or manual. Okay, yung dots naman. Tatlo yung face split na tinuro ko sa inyo guys. Kahit saan doon na pwedeng mag-work sa inyo. Okay, maganda din kasi na marunong kayo mag-manual. Okay, ibig sabihin guys, pag marunong kayo mag-manual, naunawaan nyo kung saan yung dapat i-face split. Okay, kasi merong mga part dito guys na mahirap i-face split. Okay, so kailangan yung, kung ayaw kumagat ng face split, imano-mano nyo na lang. Okay, or pwede nyo hatak-hatakin. Nakita nyo kanina yung hinatak ko yung lines, papasok para kumagat yung face split. Okay, so ganun lang yan guys. Hindi kakagat ng face split pagka hindi siya nakatap dun sa wall. Para mag-tap siya sa wall, hatakin nyo yan siya papaloob. Okay? So, kung nasundan nyo yun, gawin nyo lang yan siya. Okay? So, again guys, pag-label, click ako dito una, click pangalawa. Okay? So, next is, hindi na ako mag-click dito. Dito na ako mag-click. Click, click. Meron ba siya maliit dito? Okay lang yan. Next is click. Dito naman, click, click. Hindi ko kailangan i-trace guys ha. Click, click, and then click ko yung first point ko. Ayan. Sumobra siya konti. Urong ko na lang. First point. Okay? So, ganun. Teka lang. Ito ba yung target area ko? Ay! Okay. So, ito mali. Okay. So, mali tayo. Okay. So, ito. Ulitin ko ulit. So, ganito nangyayari guys kapag hindi tayo nag-check ng ating target area. Okay? Kapag hindi tayo nag-check ng target area natin, pwede natin ma-label yung akala natin yun na. So, yun. Nabiktima tayo guys. So, burahin natin to. Nung nag-check ako ng target area, uy, eto lang pala sa akin ng liit. Okay, so ganun. Buti na lang nasampulan. Okay, so ganito. Pag eto guys, ganito kaliit, box nyo lang. Box. Okay? Letter E ang box. Hatakin nyo lang dito. Hatakin nyo yung wall. Nandito yung wall. Tama? Next is kunin natin yung ridge. Number 9. Kunin natin yung ridge dito guys. Idikit lang natin dito. So since itong line na ito is pareha sila ng guhit dito. Ayan. So lampas ba siya? Lampas ba siya? Lampas. Di ko sure kung lampas. Teka lang, ulitin natin. Nalampas ba? Lampasan natin. Ayan. And then space. Next is to get yung height ng roof. Hatakin natin siya doon sa taas. Ayan. Ngayon guys, dito mahirapan kayo magdikit. Sir, hindi ko makita. Paano ba siya mas malinaw? Para mas malinaw, press mo yung W. Pag click mo ng W, nagpalit yung arrow into kamay. Naging kamay siya guys. Okay? And then press nyo yung control para pwede nyo ikut-ikutin yung bahay. Ayan. So etong angle na to, kitang-kita ko na lahat kung alin yung ang aking pipindutin. Para sure ako na yung tatamaan kong line is green. Kasi kapag ka nag-purple yan, okay, hindi yan mag-i-snap. Nakita nyo? Mas mabilis tawag dito, mag-label ng roof sa 3D mode. Okay, so match na match, hindi ko na kailangan yan i-check. Hanap tayo ng ibang mas okay pa. Pero bakit hindi masyado naka-align sa right side? Okay lang po ba yun? So sa pixels kasi guys, 3 pixels tayo. Okay? So pagka okay naman, tingin nyo naman hindi siya lampas ng 3, pwede na yun. Okay, pwede na yon. Pero kung gusto niyo isaktuhin, mas maganda kung saktong-sakto. Okay? Pero since meron tayong palugit na 3 pixel, okay lang yon. Again, ulitin natin.
Hanapin natin yung target area. Ito yung target area ko, nag-highlight. Ayan. So, paano natin to i-drawing? Ilang layers to? 1, 2, 3. Okay, so para makuha natin yung roof natin, dito muna tayo. Ito. 3D mode. Ito, medyo mas ano na to. Okay, so hindi ko siya makita doon sa kabila. Kunin ko na lang yung wall. Uy, sorry. Kunin ko na lang yung wall. Neto. Ayan. So, yan yung wall height niya. Na-establish na natin yung wall height. Next is, hanap tayo ng ibang mas malinaw-linaw. Ayan. So, mas malinaw-linaw, mas malinaw-linaw. Ayan. Okay na to. Next is, i-drawing natin yung next layer. Okay? So, again guys, kapag hindi nyo nakita yung next layer, pwede kayo mag-mode 3D mode. Halimbawa, naka-drawing na kayo ng roof. Hindi nyo na makuha yung 3D mode. Hindi nyo na makapture yung next line. Okay? Nakaka-capture na kayo ng roof. Hindi nyo na makuha itong next. I-3D mode nyo and then layer kayo dito sa baba. Ayan. Na-capture ko na, di ba? Tama? So, dito, i-adjust ko na lang siya ngayon. Okay? So, may mga ganitong nangyayari, guys, kapag hindi nyo siya na-drawing agad. Okay? So, na-capture ko na yung shape dito din sa kabilang side. Kunin natin yung roof dun sa kabilang side. Hindi ko nakikita yung roof, guys, ha? I-imaginein ko na lang yan, ganyan yung itsura niya. Imaginein ko na lang. Okay, so ganito. Lampas siya dito. Hatakin ko na lang siya ganon. Ayan. So ibang approach din tong tinuturo ko sa inyo guys ha. Ibang approach naman to. Okay, so pwede nyo rin gawin to. Yung mga, yung ganitong style. Okay, malinaw guys. Pwede nyo rin gawin to. So, okay. Tingnan natin. Sir, hindi match dito sa kabila. Hindi siya match dito. So ang gagawin natin, press natin yung Alt. Atakin lang natin siya sa baba. Ito din sa kabila, hindi sila parehas. Match lang natin sila sa baba. Okay, so again guys, before nyo ipasa yung task nyo, make sure na chine-check nyo yung mga corners. Okay, so dito, match naman siya at meron pa pala siya dun sa taas. Okay, so titingnan natin kung paano natin diskartehan yun mamaya. Okay, so tingnan muna natin dito sa baba. Okay, so para makuha natin tong perfect na shape ng angle na ito guys, kasi meron siyang layer dito sa baba. Ang gagawin natin is, asan ba dito? Gawa tayo ng assist line. Putol-putulin natin to guys. Press tayo ng 9. Pindot tayo dito. Okay, so dito didikit yan siya dito guys. Pag hindi siya dumikit ng automatic guys, ulitin nyo lang ha. Dapat straight na straight. Ulit natin to. Dapat straight guys. Dapat straight. Yan. Uy, straight ba? Ayaw mo mag-straight ha. Dito tayo be. Ayaw niya mag-straight. Ayan. Dapat straight. Kasi pag hindi niyo yan na straight, hindi siya straight. Okay. So tingnan natin dito sa kabila. Tingnan natin kung pwede tayo dito sa kabila gumawa ng assist line. Assist line tayo dito. Assist line tayo dito. Okay. Kasi nga meron siyang putol sa loob. Okay. Alt. Oh. Alt. Kasi nga, putol siya sa loob, guys. Hindi sila match. Okay? So, para ma-match natin, lagay tayo ng imaginary lines dun sa loob. Okay? Nagets nyo? Okay? So, since dito sa gilid, dito tayo kunin natin yung ridge dito. Press tayo ng 9. Ayan. Click natin tong line dito sa gilid. Kunin natin siya hanggang saan? Hanggang dito. 9. Okay? So, dito sa gilid, guys, hatakin na lang natin ang ridge natin. Ayan, so nahatak na natin. Mahirap gumawa ng roof pag ganitong itsura. So ang gagawin natin, i-3D mode natin siya. So since gumawa tayo ng assist line, so ibig sabihin dito yung assist line ko. Okay, yun yung purpose ng assist line guys ha. Kasi nga wala siyang line doon, gagawa tayo ng imaginary lines. Okay? Para ma-snap natin maayos. Para mag-snap din siya maayos, syempre. Snap natin doon. Snap natin doon. Ito din. Wala pa pala. Uy, pas ba siya? Uy, tapa, mali. Hanggang dyan lang pala. Oh. Kalang. Dito ka. Sundin mo yung green. Ayan. Hindi siya nag-snap. Ibig sabihin, pag nagpula guys, hindi yan nagdikit ha. Ulitin natin. Dapat mag-green. Snap. Ayan. So, okay na to.
Nawala yung error dun sa baba. So dito, hindi ako magdo-drawing dito guys. Tatabingi ito. Okay? Ang gagawin ko, dito ako sa dulo mag-line. Kasi nga, yun nga yung imaginary lines ko. Okay? So next is, dito naman, next. Tatakpan lang natin. Pero paano tong dito sa gilid? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong pwedeng diskarte natin dyan. Okay? Dito sa gilid na to. Para natin yan matakpan mamaya. Okay? So, balikan natin yan. Balikan natin yan. Dito muna tayo guys sa roof na ito ha. Okay, so next natin is etong side na to. Ito. So ang gagawin natin dito guys, hanapin lang natin yung ridge niya. So since ito yung ridge, mukhang ito yung ridge niya, press tayo ng 9 dito sa loob. Ayan, ito yung parang extension ng roof niya. Ayan, nakita nyo? Press tayo ulit dito para makagawa tayo ng extension dito sa side. Ayan. Okay, so ayun na yun siya, tumama. Lumampas siya konti, hatakin natin sa loob. Hatakin natin sa loob. Pwede ba? Ayan, pwede na yan. Hatakin lang sa loob. Bakit ginalaw mo pa yun? Sir, di ba pag ginalaw mo, mag-i-error yun? Mag-i-error kung hindi ka marunong mag-manual. Okay, kaya nga tinuturuan ko kayo mag-manual para pwede nyo laruin yung mga lines. Okay, so ganito. So since eto yun siya dapat, dito dapat yun siya guys. Dapat dito yan siya. Ayan, dapat dito ha. Ayan, ulitin ko sa'yo. Dito na lang muna ako bago tayo mag-manual. Dapat dito nyo yun sa line. Teka lang, ibang line yung nakuha ko. Line dito sa taas. Hindi ko siya makuha ang line sa taas. Hindi ko siya makuha. Dito na lang ako. Imaginein ko na dito yung gitna. Imaginein ko yung gitna guys. Ayun, sumakto din naman. Ayun, sumakto din naman guys. Okay, so na-imagine natin yung line. Sir, paano yun? Eh di lampas. Pwede nyo nga to galaw-galawin. Pwede nyo galawin yan guys. Okay? Pwede. Huwag kayong kabahan dito sa mga lines guys. Kasi ano lang naman yung lines eh. Imaginary nyo lang naman yan. Para mas-snap nyo siya na maayos. Ayan. Okay, so dikit na siya doon sa dulo. O, diba? Pwede? Pwede kayong gumamit sa 3D. Okay, so ganito. Ikutin natin yung 3D mode. Ikutin natin to. Ayan. So nakuha na natin. Since inurong natin siya doon sa dulo guys, malamang uurong din yung line mo dito. Okay, di ba? So error yan siya ngayon. Huwag kayong mag-aalala kasi pwede natin yan siyang i-face split. Okay, so ganito guys. Face split lang na, urong lang natin dito. Ayan. So etong tatlo na to, pwede natin yan silang i-face split. Press natin yung 8. Q. Saan na ba yan? Saan na yan? Naputol na ba? Ay, hindi siya naputol. Wait. Face split ba? Ayaw niya. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na mga instances na ayaw gumana ng face split doon sa loob. Okay. So, ganitong gawin nyo, guys. Turuan ko kayo ng manual. Ayaw niya ba? Manual. Turuan ko kayo ng manual, ha? So, since dito yung add point natin, guys, mag-a-add ako ng point. Ay, sorry. Mag-a-add ako ng point dito sa side na to. Sa point na to sa side. Okay? And then, hatakin ko lang to. Yung press dito sa gilid, hatakin ko lang dito sa baba. Okay? So, bakit nag-error? Okay? So, ganito. Dito, asan na ba yan? Hindi siya nag-straight. Wait lang. Medyo tricky itong part na to, guys, ha? Pagbigyan niyo ako dito kasi gusto kong matutunan niyo to, guys. Itong manual, guys. Gusto ko itong matutunan niyo. Promise. Kasi dito maraming nahirapan. Hindi nila nakukuha to. Okay, so ganito. Itong portion na to, guys, mag-add point kayo dito. Lagay niyo dun sa dulo. Okay? Pag nahirapan kayo mag-ano ha, itong part na to, dalhin niyo dito sa dulo. Okay, so ganito. Add point sa dulo. Okay, itong portion na to, mag-add point kayo dito, dalhin niyo sa dulo. Add point kayo dito, dalhin niyo sa dulo. Nagets niyo ba, guys? Nasundan niyo, guys? Nasundan niyo ba to, guys? Nasundan niyo to, guys? Kung nahirapan kayo sa face split, ha? Kung nahirapan lang naman, kung hindi kayo nahirapan, huwag niyo nang gawin to. Okay, so halimbawa, nag-face split kayo, naputol. Naputol naman to sa loob. Sir, naputol. Nangyayari to. Okay, nangyayari to, guys, napuputol sa loob. Mag-press Q kayo. Itong wall na to, guys, mag-add point kayo dito, guys. Itong wall na to, teka lang. Press kayo ng 1, hatakin nyo sa dulo.
Itong wall na to guys, press 1, atakin nyo lang sa dulo, tanggal ang problema nyo sa mga putol-putol pag nag-faceflip. Okay? Gets nyo guys? Nakita nyo wala pa rin siyang line. Okay, ganun lang kadali guys yung mga error na binibigay na sakit sa ulo sa inyo ng faceplate. Okay? Pagka marunong kayo mag-manual faceplate, easy lang sa inyo yung iba dito guys. Okay? Kasi nga dito pag nag-faceplate, sir, ang hirap naman, hindi ko na maintindihan kung saan yung puputulin ko, saan yung maiiwan. Okay? So, dapat marunong din kayo mag-manual. Okay guys? Manual splitting to guys ha, kasi ako nahirapan din ako sa Matic. Okay, so gets, nakuha na natin guys, na-capture natin dito sa side. So etong side na to guys, di ko makita tong side na to, kung slope ba to or ridge. Since wala akong nakikitang ridge, slope nga siya guys. Dito sa angle, nakita nyo, nandito yung ridge niya. Okay, so paano natin diskartehan to ngayon since putol to? Ganito guys, 3D mode tayo dito guys. Ganito ha, 3D mode. Ang gagawin nyo guys, gawin nyo to dito 9. Pindutin nyo to dun sa dulo, lampasan nyo lang. Syempre, mawawala yan. 3D mode ka ulit. Dito naman sa kabila. Press ka dito guys. Idikit mo lang dun sa dulo mo. Ayan. So, ibig sabihin yan guys, gumawa tayo ng box dito sa line na to. Gumawa tayo ng imaginary box dito sa loob. Okay? Kasi hindi natin yan siya magagawa ng maayos kapag ka merong mga nakaharang. Okay? So, ganito ang gagawin natin. So since nagawa na natin to, sa slope na lang tayo guys, press tayo dito 3D mode. Okay? Tingin kayo dito sa right side. Oh, teka lang. Tingin kayo dito sa right image guys. Dito. Teka lang, bakit ayaw mo? Ayaw mo. Ayan, 3D mode. Ayan. Nakita nyo tong edge dito sa kabilang side. Tingnan nyo kung mag-match mabuti ha. Huwag kayong gumawa ng slope na hindi pantay. Okay? So press tayo ng letter S. Pindot ako dito sa wall height. Pindot ako dun sa taas. Sample. Boom! Nakita nyo dito sa kabilang side? Nakikita nyo ba to? Lumampas ako konti. Tama ba? Lumampas ako konti. Para i-match ko yan siya guys. Atakin ko lang siya pababa konti. Wait. Atakin ko to sa baba konti. Konti lang. Atakin ko lang sa baba. Ayun! Saktong-sakto. Nakita nyo? Pwede ko siyang hatak-hatakin, laruin ng hatak. Gets? Manual to guys ha. Tinuturuan ko kayo mag-manual ng sa 3D roof. Para hindi kayo yung sabi, ay, na-match ko naman na sir, na-match ko na. Pero bakit pagdating sa ibang angle, hindi siya mag-match? So ganito guys, pwede nyong laruin to sa 3D roof. Okay, so na-match ko na dun sa kabilang side. Tingnan ko naman guys, kung dito naman ako ngayon magma-match. Okay, so ganito. Anong gagawin mo dyan sir? So since hindi ako pwedeng gumawa dito sa side na to, kasi magkakabulilyaso yan pagdating sa finals, ganito ang gawin ko guys. Dito ang technique ko, dito ako nauuna. Snap ako dito, snap ako dito, snap ako dito, kukunin ko yung height sa taas. Sundan nyo to ha. Nakita nyo guys, meron siyang green dash line. Okay? Sa green dash line na yan guys, pwede ko siyang lampasan. Bakit ko siya lalampasan? Okay? Para makita ko kung hanggang saan lang siya. Press ako ng spacebar. Sir, pumula naman yung ginawa mo. Mali naman ang angle niyan. Okay lang yan guys. Bakit? Turuan ko kayo mag-manual. Press kayo dito 8. Press kayo dun sa dulo. Hatakin nyo yung wall. Ay magkuha. Hanap kayo ng wall na parehas niya ng height. Or parehas niya ng naka-line. Or para sila pataas. Punta ako dito. Nakita nyo? Nag-purple siya dito guys. Tingnan nyo to. Magpo-purple yan dito. Nakita nyo guys? Pag purple niyan, ibig sabihin dumikit. Space bar. Sir, ang dami mo ng pula. Walang problema yan guys. Etong nilampasan mo, hatakin mo siya pabalik. E di ngayon, nakuha mo na yung straight line. Nakita nyo to dito? Nakita nyo? Match lang siya. Okay, so kulang pala ako ng hatak sa baba. Pwede na yan. Konti lang naman. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong 3 pixel. Okay, so pwede na yan guys. Okay, dalawa lang yan. Okay, so anong gagawin ko dito, sir? Anong gagawin mo dun sa sobra? Okay, so pwede nyo gawin dito, guys. Face split. Okay? Kung ayaw nyo naman to, ayaw nyo nakikitang may pula, atakin nyo sa loob. Okay? Atakin nyo sa loob. Kung sino yung mga allergic sa pula dyan,
Ayaw nilang ng may pula. Hatakin nyo sa loob. Bakit? I-face split nyo tong edge na to. Ito lang. Ayan. Sana hindi siya mag-error. Ayan. So, hindi siya nag-error. Kapag nag-error, guys, anong gagawin? Select mo yung gusto mong layer. Select mo to. I-select mo yung nasa loob. I-select mo tong nandito sa pader na to. Itong wall na to. Bakit mo siya i-select? Kasi nga, pumasok siya sa loob ng wall. Okay? And then, press mo yung number 8. So, hindi tayo binigyan ng problema ni 8. Buburahin ko na lang yung mga pinasok ko sa wall. Okay? Oy, eto pa. Ito na lang ang hindi siya pumasok sa wall. Okay, so manual ko na lang siya, guys. Ayan. Press 8 lang yan, guys, ha? Napakadali lang nun, guys. Ayan, so goods na tayo. Snap doon sa kabila, snap sa kabila, snap dito. Wala na tayong mga laman loob sa loob. Ayan, guys, ha? Hindi namin yan tinatakpan, guys. Yung nilalagyan namin ng laman sa loob para lang mawala. Mali yun, guys. Dito kayo nare-reset. Maling-mali yun, guys. Ang technique na gawin nyo, hatakin nyo siya sa loob, saka nyo i-face flip. Okay? Gets, guys? Next, target area. Konti na lang. Ito. Ano ba to? Mahaba pala ito. Okay. So, ganito. So, since nasa baba siya, hanggang saan kaya yan? Gawa tayong imaginary line, guys. Imaginary lines dito. Lagi na lang may imaginary lines, Imaginary lines netong sa loob. 9. Gawa tayo dito, guys. 9. Ganun pa rin, kagaya ng ginawa natin kanina. Imaginary 9 dito sa loob. And then, saan yung target area mo? Saan ang target area nito? Mali itong 9 ko. Mali ito. Masyado siyang maliit sa wall. Teka. Masyado siyang maliit sa wall. Mawawala to siya, Teka lang, ha. Try ko nga sa loob, guys. Mawawala to, mali. 3D mode natin, ha. Mawawala to siya, guys. Teka lang. 9 dito. 9 dito sa labas. And then, press tayo dun sa 3D mode. Press kayo ng 3. ng 9. Q. Ano ba yan? Nalilito na ako. Press ng Q. Press tayo dito sa labas. 1, 2, hanggang dun sa labas. Press tayo dito sa loob. 1. Oo nga, no, dapat nasa labas to, Bakit nasa gilid to? Mawawala rin, walang silbi tong ginawa kong line dito. Mawawalang silbi to kasi nasa labas. Teka lang, guys, Teka lang, mukhang may mali sa ginawa ko, guys. Wait. May mali sa ginawa ko dito, guys. Ulitin natin tong angle na to. Okay, so tayo natin dito tayo sa loob mag-H tool. Try natin kasi dalawa meron pa palang split dito sa kabilang side. H tool. Tayo, press tayo ng Alt. Snap lang natin to dito sa kabilang side. Ito din pala, hindi rin siya pumasok doon. Pambihira, meron talaga siya sa loob, Okay, so ganito. Wait. Meron siyang laman sa loob. Ulitin natin. Kunin natin yung laman sa loob, guys. Nasa loob kasi siya ng roof. Yung pader, guys, tsaka yung, di ba ang pader tsaka roof, hindi yan sila pantay. Yung pader, guys, lampas, yung roof, naka-extend siya sa pader. Tama, di ba? Tama, di ba? Alam niyo yan? Ang roof, naka-extend yan sa pader, Yung pader mo, nasa loob. Yung roof mo, nakasampay sa labas. Okay, so tingnan natin kung makapture natin to ng totoo. Okay, tingnan lang natin, guys, kasi dapat nasa labas tong roof, Ay, yung pader, Tingnan natin kung makaya natin tong sundin. Lumampas ako doon sa kabila. Sana makapture natin. Sana makapture. Tingnan lang natin. May possibilities naman, Tingnan natin kung makaya natin tong sakupin tong. Hindi talaga siya pumasok sa loob. Hanggang dyan lang siya.
Press natin tong 9. Nasa loob to ng wall eh. Natatakpan to ng pader. Ayan, nasa loob nga siya. Pabihira ka talaga. Ano bang gagawin natin dito? Isa, dalawa, tatlo. So dito muna, try natin dito. Try lang natin, baka naman makapture natin to. Okay, so ganyan, na-capture yung sa side. Kunin natin tong ridge dito. Ridge dito sa kabila. Hanggang dito ba yan? Hanggang dito. Mag-9 tayo dito kasi slope to dito sa loob. Ayan. Tapos, ito din, meron din pala dito. Pambihira, hindi ko napagandaan to. Ayan, so meron siya sa loob. Hati-hatiin natin to. So, ang mangyayari, capture na lang natin to, guys. Wait, guys, ha. Symbolin natin to, guys. Gawa tayo ng assist line. Assist line dito. Ayan, dapat hindi tayo maubusan ng idea. Isa, try lang natin. Papasok to siya dito. Uy, bakit yun? Sige, dito na lang. I-face split ko na lang yan mamaya. I-face split lang yan siya mamaya. Pwede naman. Mukhang pwede naman pala. So, dito, side, ito yung mga mawawala mamaya. Ito yung mga mawawala. Mawawalan ng silbi itong nandun sa loob. Ayan. So, i-face split na lang natin to. Ito pala dito sa kabilang side is nasa mababa pala ito. So, dapat pala i-cut ko tong portion na to. Putulin natin to, guys. Letter T. And then, slope natin to sa baba. Ayan. So, dapat nakaputol siya. Kasi dapat nakaslope to. Slope pala siya sa baba. Ayan, nakaslope. Okay, so ito, urong lang natin konti. Ayan. So, etong mga to, face split natin tong mga to. 8. Putulin natin yung nandun sa dulo. Okay, so, asan pa ba yung hindi naka-face split? Ito, face split, naka-face split na siya. Hindi ko na nilagyan yung loob, guys, kasi madali lang naman yung takpan. Okay, so natanggal ko na ba yung sa loob? Press tayo ng Q. Na-press. Hindi siya gumana sa loob. Okay, so ito, 1, 2, 3, 8. Okay, so burayin natin yung nasa loob. Ito mga ganito, guys, para mawala yung pula, guys. Mag-add point lang kayo. Lagay nyo lang dyan sa dulo. Ha? Uy, nabura ko yung isa. Sorry. Ayan. Dagdagan nyo lang yung, ayan. Ayan, nakita nyo. Pag wala tong point dito, guys, pupula yan. Ayan, nakikita nyo. Pupula siya. Ayan, namumula siya. So, dapat, lagyan nyo siya ng point. Okay? Gets nyo, guys? Gets nyo yun doon? Nakuha nyo, sundan nyo ba, guys? Kung anong kailangan doon gawin. Nasundan nyo siya, guys. Okay, so, eto naman, next, eto hindi natin ito makapture kasi nasa loob siya ng pader eh. Pag nag-face split tayo, puputulin niya talaga yan. Kasi nasa loob ng pader yan, guys. Nasa loob ng pader. Okay, tandaan nyo, guys, ang pader tsaka yung roof. Ang pader nasa loob, yung roof niya nakalabas sa pader. Parang ganito kasi yan siya, guys. Parang ganito. Parang ganito. Kung eto yung pader mo, ang bubong mo nandito. Tama ba? So kung meron kang design dito sa loob, hindi mo na yan siya makakapture. Kasi nga, natatakpan na yan siya ng bubong. Okay? Gets nyo, guys? Ito yung bubong. Kung meron ka man dito mga design sa bintana mo, kagaya na ito, hindi na yan siya makakapture yung sa loob. Kasi matatakpan yan siya ng said side ng pader, ay ng bubong. Okay? So ganun, guys, ha? Okay, so ito next slope. Ito, kunin natin tong slope. Tingnan natin kung mag-match doon sa kabila. Yan. Punta lang ako dito. Hindi na ako magda-W, guys. Ay mag-assist line. Diretsuhin ko na kasi straight lang naman to. Ayan. Ay. Naputol ko. Lipat ko na lang doon. Ayan. Dire-diretso na siya, guys, ha. Bakit, sir? Bakit hindi ka naggumawa doon sa kabila? No need na. Nakadikit naman na yan, guys, eh. Magkadikit na yan sila, guys. Ayan, oh. Magkadikit sila dun sa pader. So, ito lang kailangan ko para makuha ko yung height dun sa kabila. Ngayon, titingnan ko na lang kung sakto. Mukhang okay naman siya konti at ang slope ko masyadong mababa.
Adjustin ko na lang to konti itong portion na to. Mukhang, ay, hindi. Kailangan ko yata i-alt. Hanggang dito siguro. Hanggang dito siguro. Mukhang ma-flat tong slope nito ah. Hanggang dito sa taas. Hindi ko pa sure. Tingnan ko muna. Magta-trial and error muna ako. Kung match. Ayun, okay na. Pwede na yan. Uy, meron siyang buka dun sa labas. Meron siyang buka. Hindi siya bumuka ang bulaklak. O nga, no? Hindi ko napansin yun. Teka lang ha. Tingnan natin dito guys. Etong portion na to. Bawasan ko to dito. Ito din. O nga, no? Itong portion na to ang bawasan. Hindi ko pala dapat to. Oops, wait. Wait lang, wait. Kasi nga, hindi ako nag-face flip dito sa portion na to. Tanggalin ko lang. Sabit-sabit. Punin ko lang yung mga sabit-sabit. Mamaya ka na. Dito muna tayo sa portion na to. Hanggang saan ba siya? Hanggang dito. Halata ba? Tingnan ko nga kung halata. Okay, so dito lang siya banda. Bawasan ko na lang to. Hindi, sagad siya sa kabilang side eh. Okay lang yan. Malit na bagay lang pala yan. Okay lang yan guys. Basta siguraduhin nyo lang hindi lalampas ng ilang pixel ha. Okay, so nakuha na natin yung angle niya guys. So meron pa tayong isa na hindi pa nakaka-capture. Sir, pagka magkadikit tapos naka-slope siya, diretso. S lang, dire-diretso lang yung ginagawa ko. Hindi ko na yun sinusukat guys. Kasi meron ka na kasing sukatan. Okay, pag titingnan mo dito guys, meron ka ng sukatan. Ito, meron ng sukatan, meron na rin siyang wall, idikit mo na lang siya. Okay, ayan no? Dikit na lang. No need na yan siya dagdagan pa dun sa kabilang side. Kasi nga, meron na siyang tawag doon, pagmamarkiran. Halimbawa, dito ako gagawa ng slope. Kung dito ako gagawa ng slope, syempre dapat, titingnan ko rin kung mag-match yung slope ko. Okay, kung gagawa ako ng slope dito, kailangan kong gumawa ng assist line dito. Kasi dito sa kabila, wala siyang assist line. Tama? Doon sa kabila kasi meron na. So dito, para makagawa ako ng assist line dito, gagawa ulit ako doon. Kahit lalampasan ko yan doon, okay lang. Kasi nga dito, gagawa lang ako ulit ng isa pang assist line dito. Iurong ko na lang siya. Okay? Para hindi na ako gagawa ng, tawag doon, hindi na ako gagawa ng another guhit-guhit pa. Matagal yun eh. Okay? So dito tayo guys. Ito yung challenge portion. Itong portion na pinutol natin. Okay? So na-match naman na natin. Ito lang yung portion na to. So anong gagawin natin dito? Paano mag-face split? Tingnan ko guys kung mag-face split to diretso. Hindi siya nag-face split guys. Okay? Hindi siya nag-face split. Okay? So bakit ayaw mag-face split? Kasi nga ayaw niya mag-face split. So anong gagawin natin? Kasi nga walang mag-face split. Ganito guys. H tool kayo dito sa gilid. F H tool. Okay? Nakakuha na tayo. Ang gagawin ko guys, hatakin ko yun guys, shift pataas. Okay? Nasundan nyo? Hinata ko siya shift pataas. Hatakin, etong hinata ko sa taas na to guys, pindutin ko yung wall. Press ako ng 8, sana hindi siya nag-error. Okay? So putulin ko yun ngayon guys. Oops, mali yung napindot ko. Putulin ko na lang to. Etong, bakit hindi ka nag-face flip? Wait. Meron akong kulang. Etong portion na to, ito, tsaka yung pader. 8. Ayaw mo mag-face. Ay, na-face split na pala. Ito na lang pala, hindi ko na-face split. Ito, 1, 2, 3. Ayaw mo na naman mag-face split. Okay, so kung ayaw mag-face split, anong gagawin? Manual. Okay, so patabunan natin to. Ayaw mo mag-manual ha. Tabunan natin to. Uy, teka lang. Hindi ka ba dumikit? Kaya pala ayaw niya mag-face split. Kaya pala ayaw niya mag-face split doon.
Okay, so ito lang naman yung mga ma-encounter nyo guys na mga error. Ito lang naman yan guys. So dapat marunong ka lang gumawa ng mga manual resolve sa mga manual na error. Okay? Saan na ba yan? Manual resolve lang tayo. Teka lang, asan na ba yan? Asan na ba yun? Asan na ba yun? Ayaw mo. Ay, kaya naman pala. Nag-form pala siya ng ano. Nag-form siya ng tuling ko. Dahil sa face split yun guys, nag-form siya ng triangle. Okay, so dito, putulin natin yun. Oops, nag-green ba siya? Ayun, nag-green. Ayan, so yan na siya guys. Tatakpan lang natin yung portion na yun. Ayan, nakita nyo? Manual to, nag-manual pa rin ako guys kasi ayaw niya mag-matic. Ayan guys, naputol na natin yung side. Kita nyo? Match na naman siya. Nasundan nyo ba guys? Nasundan nyo ba guys kung paano siya ginagawa? Yung mga cutting sa side. Kayo guys ha, pag nasa inyo na, dapat alam nyo ha. O, dito tayo sa next guys. Pakita ko sa inyo kung paano ulit. Okay, so tanggalin ko muna tong mga green para hindi nyo para masundan nyo. Again, press ako ng H tool. Do-drawing ako sa loob. F. H tool. Yung din-drawing ko sa loob guys, ang gagawin ko, press ako ng shift. Hahatakin ko siya sa taas. Okay, and then itong hinata ko guys, select ko lang sila. Okay, so ganito nangyayari pag nag-8 ako guys, napuputol yung nasa loob. Okay, so ganyan. Wala na ngayon yung sa loob. Ang problema kasi dito guys, sa H tool, okay, hindi siya kumakapit sa loob. Okay, minsan lang naman. Pag hindi siya kumapit sa loob guys, huwag kayong kabahan dyan. Okay, so gagawin nyo, click nyo lang to dito, sundan nyo lang tong lines dito hanggang sa magdikit siya. Okay, kasi nga puputulin natin to dito guys. Eto, puputulin lang natin to. Another resolve to guys ha, kapag ka nakakuha kayo ng ganitong mga error. Okay, so itong portion na to, putulin ko to guys. Putulin ko yan siya. Itong triangle. Yan yung mga error na binibigay minsan ng faceplate. Yung mga excess na mga triangles. Okay, so ang gagawin mo na lang, lagyan mo na to. Lagyan mo na to ng panel sa loob. Sana hindi magpula. O yun. Okay guys. Kickback, wala siyang kickback. Okay, so ang gagawin ko naman ngayon dito, ibabalik ko siya sa main view niya. Okay, so sa main view, nag-match naman ako sa tusok niya dito. Nag-match naman ako sa mga edge. Na-capture ko ba lahat? Etong tent na to guys. Ano ba to? Silipin ko lang guys kung ano siya. Hindi naman siya tent. Okay, so na-capture natin lahat ng mga sulok. So, group natin. And then, i-box ko na lang to. Ayan. Kunin lang natin yung height niya. Balik tayo sa 1. Balik lang natin. Nagsagad ba siya? Sagad. Okay, so ganito guys, kapag ka-triangle naman guys, yung dikit-dikit yung dulo, pag nag-9 kasi kayo dito guys, medyo mahirap siya hatakin. Pag sobrang bagay, ito lang kaliit. Ganyan lang kaliit yung 9, yung assist line. Pag ganito guys, minsan mahirap hatakin, depende sa sukat. Okay, kung gaano siya kalaki or gaano siya kaliit. So ang gagawin nyo, pwede nyo gawin triangle, or pwede nyo gawin ganito. Pag ganito ha, habaan nyo. Pwede. Kasi lalo ako nung una hirap na hirap ako eh. Pag triangle, yung patusok. Okay, so ganyan. Kunin ko lang yung height. Malabo naman yung height. Ayan, so ganyan. Ang kukunin nyo, yung dulo lang. Okay? Dulo lang ha. Dulo lang. Huwag nyo na isama yung kabilang side ng tatsulok. Okay? So ganun kapag kakukuha kayo ng angle kapag kapa-triangle. Okay? Ayan guys, oh. Okay na? Gets nyo? Lalo na sa mga pabilog, yung mga pa-arc. Okay? Pag nakakuha kayo ng pa-arc, ganun ang ginagawa. Ha? Huwag nyo gawin. Kasi syempre, bilog yun eh. Okay? Syempre, bilog. Kapag hindi nyo rin, pag hindi nyo ginamit yung tawag doon, yung ganung style, yung isang dulo lang yung kukunin nyo, hindi nyo makukuha yung perfect niya na bilog. Okay? Gets nyo na ba guys? Okay na ba? Or more sample pa tayo?
More sample. Gusto niyo na bang mag-poll? Excited na kayo mag-poll? Bibigyan ko, isa-send ko na yung attendance. Okay na guys? Ready na kayo mag-poll ng task. Madali lang tong 3D roof this time. Okay, so sige. Send ko lang yung ano guys ha. Saan ko ba nilagay? Saan ko nilagay? Wait. Try nga natin dito. View responses. Send ko nga to. Okay naman na yata. Try nyo nga to guys. Testing muna sa attendance. Oo, mag-ano pa ako. Magsasend lang ako ng attendance. Magla-live na lang ako guys. Manood na lang kayo pagka ano. Habang nagtatas ako, manood kayo. Okay? Yung mga gusto magpaiwan. Pa-check na ng attendance guys. Kung nakakapag-fill up ng ano. Bigyan niyo ako response guys kung okay na yung ano kung nakakapag-attendance kayo. Alin ang ayaw ma-edit? Attendance muna kayo, attendance. Okay yung attendance. Okay, nakikita ko dito may mga nakapag ano na. Ito yung attendance. Okay na kayo guys? Meron pa ba hindi pa nakapag-attendance? Screenshot lang ako. Hindi mo na ano pa yung open view. Pwede po magtanong. Yes, ano yung tanong? Hello. Pwede po